Maagap na dumating si Roland sa pangunahing bulwagan, at agad na tumayo at yumukod ang mga mangangalakal. Karamihan sa kanila ay mga pamilyar na mukha, at nang makaupo na sila, hindi na napigilan ng isa sa kanila na ibahagi ang balita. Ang sample na kanilang dinala pabalik sa fjord ay nagdulot ng malaking sensasyon sa mga mangangalakal. Sinumang nakatikim nito ay pinuri ang natatanging lasa nito. Tumango ang isa pa sa pagsang-ayon, kumbinsido na ang Chaos Drink ang magiging pinakamatagumpay na produkto sa fjord. Hindi lamang bilang inumin, natagpuan ng ilang tao na masarap ito kapag binuhos sa nilagang isda at inihaw na karne. Maaari pa itong gamitin upang maitaboy ang lamig at mapalakas ang enerhiya para sa mga tripulante ng barko. Ngumiti si Margaret at idinagdag na napansin din ng maraming explorer ang Chaos Drink. Pagkatapos ng lahat, ang isang inumin na maaaring magpainit sa iyo ng walang anumang side effect ay maaaring mailigtas ang buhay sa panahon ng pagkawasak ng barko. Iminungkahi ng isang mangangalakal na ikategorya ang iba't ibang Chaos Drink sa iba't ibang hanay ng presyo. Naniniwala siya na ang may mga espesyal na epekto ay maaaring ibenta sa mas mataas na presyo na may kaunting promosyon lamang. Tiningnan ni Roland ang mangangalakal ng may pagsang-ayon, iniisip sa sarili na ang taong ito ay tunay na karapat-dapat sa kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakasikat na mangangalakal. Kinikilala ang magkakaibang kalikasan ng produkto mula sa ilang mga sample lamang, alam niyang ang paghihiwalay. Sa kanila ayon sa kanilang natatanging mga katangian para sa pagpepresyo ay magpapalaki ng kanilang halaga. Natuwa si Roland nang marinig ang tungkol sa positibong reputasyon sa fjord at nagpasyang oras na upang magpatuloy sa susunod na hakbang ng kanilang kontrata. Tumango ang mga mangangalakal sa pagsang-ayon, ngunit bago magpatuloy, humiling si Roland ng deposito ng 30%. Isa sa mga mangangalakal, nakangisi, binanggit na ang kanyang barko ay walang laman maliban sa mga manggagawa at mga mandaragat. Tumawa ng malakas si Roland at pagkatapos ay dinala ang lahat upang suriin ang mga kalakal. Dumating sila sa gusali at bumaba sa hagdan patungo sa basement. Maayos na nakaayos ang mga hilera ng kahoy na rack, bawat isa ay may hawak na mga bar aisles ng Chaos Drink na ipinangako ni Roland na ibibigay. Sa pagkakataong ito, maaari silang kumuha ng kabuuang 100 bar aisles, lahat ay inihanda ni Roland. Kung maayos ang inspection, aayusin niya ang pagdadala sa kanila sa daungan. Hindi mo kami papatikimin muna, tanong ng isa sa mga mangangalakal ng may pagtataka. Ngumiti si Roland at nagpaliwanag, ang Chaos Drink ay hindi katulad ng wine. Ang ilan sa mga inumin ay maaaring itago sa mahabang panahon, ngunit hindi yun nalalapat sa lahat. Sa makatuwid, pagkatapos ng paggawa ng serbesa, ang unang bagay na kanilang ginagawa ay isterilisado at selyuhan ang mga ito. Medyo nagtataka ang mga mangangalakal, kaya nagpaliwanag si Roland, sinabi sa kanila na ang mga inuming ito, tulad ng normal na pagkain, na maaaring masira. Pinipigilan iyon ng sterilisasyon. Hindi nila kailangang maunawaan ang detalye, malaman lang na kapag nabuksan ang isang bar aisles, ang inumin sa loob ay hindi magtatagal sa pinakamagandang estado. Matapos ipaliwanag ang ilang karagdagang detalye, napansin ni Roland na tila nag-aalangan pa rin si Jammer. Itinuro ng mga ngalakal na dahil iba ang bawat batch, maaaring mas masarap ang ilang flavor kaysa sa iba. Tinanong niya kung maaari nilang hatiin ang lahat ng inumin sa 4 na bahagi bago selyuhan, upang hindi na sila mag-alala tungkol sa mga pagkakaiba-iba sa panlasa. Naisip ni Roland ang maidadagdag na workload na ibig sabihin nito para kina Soraya at Lily, pagdedouble ng kanilang mga gawain ng walang malinaw na pakinabang para sa kanya. Umiling siya ng ulo at nagpaliwanag, ang sterilisasyon at pagselyu ay hindi madaling proseso. Tungkol sa mga lasa, ang maaaring hindi popular sa isang lungsod ay maaaring maging hit sa isa pa. Hindi alam ng mga mangangalakal ang sasabihin. Ngumiti si Roland at nagtapos na, sa huli, ang focus ay hindi lang dapat sa panlasa. Ang kanilang trabaho ay lubos na paunlarin ang bawat lasa at hanapin ang tamang mamimili para sa kanila. Sa huli ay tinanggap ng mga mangangalakal ang plano ni Roland. Pagkatapos ng lahat, walang gustong umatras, at kailangan nilang aminin na may punto si Roland. Nagsimula silang suriin ang mga bar aisles, ang ilan ay inaamoy pa nga. Habang abala sila, tinapik ni Roland si Margaret sa balikat at tahimik na iminungkahi na pumili ng ilang bar aisles mula sa mga seksyon 10 at 24.
Nagulat si Margaret at halos magsalita na nang ngumiti si Roland at sinabi. Kung hindi dahil sa mga mangangalakal na dinala niya ilang taon na ang nakalilipas. Maaaring natagalan ang pag-unlad ng Neverwinter. Ngumiti si Margaret at hindi tumanggi. At meron din siyang magandang balita kay Roland. Ang kanyang matalik na kaibigang si Hug ay nagbabalak na bisitahin ang Western Territory sa susunod na ilang araw. At mula sa kanyang sulat, tila dadalhin din niya ang ilang iba pa. Ito ay dahil ang mga makina ni Roland ay naging kilalang kilala sa mga gitnang rehiyon ng kaharian. Napangiti si Margaret at binanggit na ang pabrika ni Roland ay malapit nang maging napakaabala sa lalong madaling panahon. Hinimas ni Roland ang kanyang baba, iniisip na ito nga ay magandang balita. Habang bumabalik siya sa kanyang opisina, napagtanto niya na sa lalong madaling panahon, kung gusto ng mga mangangalakal na gumawa ng kanilang sariling mga makina, kung gayon lahat sila ay bibili ng mga hilaw na materyales, kagamitan sa pagproseso, at mga pangunahing bahagi mula sa Neverwinter. Marahil hindi magtatagal bago maabot ng Neverwinter ang bagong taas. Inihayag ni Roland kay Barrett na nakatayo sa tabi niya na maaaring kailangan nilang magtayo ng ilang karagdagang pabrika. Samantala, pabalik kay Tilly, sumusulat siya ng liham kay Camilla. Hindi niya mapigilan ang pagdaldal na parang nagsusulat siya ng isang liham ng pamilya. Ibinahagi niya ang lahat mula sa mga buwan ng mga demonyo hanggang sa araw ng tagumpay at mga pagdiriwang, sa mainit na palayok, at sa iba't ibang mga delicacy ng Neverwinter. Sa kanyang liham, binanggit niya kung paano walang pagkakaiba sa pagitan ng mga opisyal ng City Hall, ng Unyon ng Mangkukulam. O ang karaniwang tao. Ang ganitong eksena ay hindi maisip noon. Ngumiti si Tilly habang nagsusulat, alam niyang nalalapit na ang digmaan na magpapasya sa kapalaran ng lahat. Ginagawang mas mahalaga ang kasalukuyang kagalakan. Ang tunay na layunin ng kanyang sulat ay sabihin kay Camilla na ang Neverwinter ay isang kahangahangang lugar. Alam ni Tilly na maaaring hindi niya mabago ang isip ni Camilla tungkol sa mga maharlika. Ngunit umaasa siyang makakapunta si Camilla at makita ito para sa kanyang sarili sa halip na maramdaman na siya ay nakakulong sa tungkulin sa Slumbering Island. Mahaba ang sulat, at bagaman gusto ni Tilly na pag-usapan ang nangyari sa Southern Territory kasama ng Sand People. Nagpasya siyang itabi ang mga detalye na iyon kapag magkasama na sila ni Camilla. Gayunpaman, naniniwala si Tilly na kapag dumating na ang lahat dito, lalo pang magiging mahalaga ang lakas ng Slumbering Island. Nang mga sandaling iyon, pumasok si Ash, alam niyang para kay Camilla ang sulat. Dinalhan niya si Tilly ng inumin at malumanay na minasahe ang kanyang mga balikat. Naghahanda si Ash ng hapunan para sa araw na iyon, at sabik na hinihintay ni Tilly ang pagkain. Matapos umalis ni Ash, nagpatuloy si Tilly sa pagsusulat. Lumipat mula sa walang kabuluhang pag-uusap patungo sa mas seryosong mga bagay. Ayon sa kanyang kasunduan kay Roland, magsisimula silang lumipat sa Tagsibol. Kumpiyansa siya na ito ay isang magandang desisyon at umaasa siyang handa na ang lahat sa Slumbering Island. Magiging abala ang mga mangangalakal ng fjord pagkatapos ng Months of the Demons. At kung hindi sila makakapag-upo ng sapat na mga barko at mga mandaragat, iminungkahi ni Tilly na humingi ng tulong kay Thunder. May kutob siya na ang rutang ito ay malapit nang maging isa sa mga pinakamalaking daanan ng kalakalan. Ipinaalala ni Tilly kay Camilla na ang paglipat sa Western Territory ay hindi nangangahulugang pag-abandona sa Slumbering Island. Ang Neverwinter ay malamang na maging pinakamalaking kuta kapag nagsimula ang Divine War. At mayroon din silang tungkulin na mag-ambag sa pakikipaglaban-laban sa mga kaaway. Kung mangyari ang pinakamasama at ang Western Territory ay bumagsak, ang kanilang tanging kanlungan ay mananatiling ang fjords at Slumbering Island. Dahil dito, hinimok niya si Camilla na umalis. Hinimok din niya si Camilla na alagaan ang sarili. Pinirmahan niya ang sulat at itinabi ito. Matapos ang sulat, huminga ng malalim si Tilly. Si Camilla ay orihinal na bahagi ng mga maharlika ng dating kabisera at alam na alam ang mga maruruming gawain sa aristokrasya. Mula sa kanilang mga nakaraang pag-uusap, nadama ni Tilly na si Camilla ay nakatutok sa pananatili sa Slumbering Island ng walang katiyakan. Habang ang Slumbering Isle ay mahalaga sa kanila, umaasa si Tilly na makakapunta ang lahat sa Grey Castle at makaranas ng normal na buhay. Siyempre, maaaring hindi ganap na mapapanatag ang isip ni Camilla sa sulat na ito.
Ngunit habang mas maraming mangkukulam ang nauunawaan ng Western Territory, naniniwala si Tilly na sa huli ay magbabago ang mga pananaw ni Camilla. Binalot ni Tilly ang sulat at ginawang isang mahigpit na rolyo, at tinali ito ng isang manipis na lubad. Nang mga sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanyang opisina, at pumasok si Honey. Nakita ang 5 o 6 na mga rolyo sa mesa, malinaw na, lahat ay dapat ipadala sa Slumbering Island, nagulat si Honey. Hindi ba ito masyadong marami? Malumanay na tanong ni Tilly. Tinapik ni Honey ang kanyang dibdib ng may pagtitiwala at sinabi, hanggat sulat ito mula kay Prinsesa Tilly, may hahatid ito kahit ano paman. Sinabi pa nga niya na manghuhuli siya ng 2 malalaking ibon kung kinakailangan. Hindi lamang mga lihim na liham, kahit na ang inihaw na isda na may pulot ay may hahatid kung sakaling kailanganin niya ito. Tumawa si Tilly at lumapit sa mga bintana, iniisip ang hinaharap. Hindi nagtagal, ang mga mangkukulam na pilitang iwan ang kanilang tinubuang lupain ay muling makakatapak sa lupang ito. Mahihinuhan na niya kung gaano kabusy ang magiging Western Territory kapag dumating na ang lahat. At mabuhay ng magkasama sa kaligayahan at kagalakan. Marahil ang Western Territory ay magiging mas masigla pa kaysa ngayon. Sa gusali ng mga mangkukulam, hinimas-himas ni Broken Sword ang kanyang mga mata, nag-inat, at dahan-daang bumaba ng kama. Sinuot niya ang kanyang pang-araw-araw na damit at bumaba, kung saan nakahanda na ang almusal. Binati niya si Annie sa mesa at tinanong siya kung pupunta siya sa pabrika ngayon. Si Annie, na palaging pinakamaagang gumigising, ay halos tapos na sa pagkain niya. Ininom niya ang natitira niyang sabaw at ipinaliwanag na ang ilang bahagi ay hindi maaaring gawin ng mga manggagawa dahil masyadong malaki ang mga ito para sa mga makina. Kailangan nilang tipunin mula sa maliliit na piraso ng bakal. Dati itong trabaho ni Anna, ngunit ngayon ay ipinasa na ito sa kanya. Gayunpaman, espesyal na araw ngayon. Tinitiyak ni Annie kay Broken Sword na matatapos niya ang kanyang trabaho ng maaga at makarating sa tamang oras. Masayang tumango si Broken Sword at sinabing aalagaan niya si Hero pansamantala. Matapos mag-almusal, kumuha si Broken Sword ng isang palanggana ng mainit na tubig at pumasok sa isa pang silid. Sa kanyang pagkagulat, gising na si Hero, nakaupo sa kama at nakatitig sa labas. Ngumiti si Hero at binati siya, humihingi ng tawad sa muling pagpapahirap sa kanya ngayon. Tinanggihan ni Broken Sword ang paghingi ng tawad, sinasabing wala iyon. Idinagdag niya ng may ngiti na marahil pagkatapos ng araw na ito, maaaring magawa ni Hero ang mga bagay na ito sa sarili niya. Sandali, isang nag-aalangang tingin ang sumilay sa mukha ni Hero. Nanginginig ng bahagya ang kanyang katawan habang tinititigan niya ang kanyang mga tuhod. Nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam ng paglalakad, kahit sa kanyang mga panaginip. Lalo siyang naging emosyonal habang nagsasalita siya, tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Para sa kanya, kahit sa kanyang mga panaginip, maaari lamang siyang gumapang. Lumapit si Broken Sword, marahang hinawakan ang mukha ni Hero sa kanyang mga kamay. Nag-aalok ng mga salita ng paghihikayat. Pagkatapos ay marahang tinapik ni Broken Sword ang pisngi ni Hero at hiniling sa kanya na iunat ang kanyang mga binti. Sa nakalipas na ilang buwan, sinubukan ng Witch Union na maghanap ng paraan upang matulungan siyang gumaling. Hindi tulad ng ilang buwan na ang nakalilipas, ang mga tuhod mula sa kanyang naputol na mga tuhod ay lumaki ng malaki. Sa una, kahit na ang mga kakayahan sa pagpapagaling ni Nana ay hindi makakamit ang pagbabalik ng paa. Sa kanyang mga alaala, tinawag ni Roland ang lahat at marahang tinapik ang ulo ni Nana, at tinuro kay Broken Sword na mayroon pa ring pagkakataon, hinihikayat si Nana na huwag sumuko. Noong panahong iyon, medyo naguluhan si Broken Sword. Lumalabas na nais ni Roland na gamitin ang kakayahan ni Broken Sword. Nang mailipat siya sa isang dagger at hawakan ni Nana, ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling ay lubos na tumaas. Ang susunod na hakbang ay ang paglikha ng sugat sa binti ni Hero, upang magamit ni Nana ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, kahit na may Broken Sword's magic, si Nana ay maaari lamang magpagaling ng mga 10 segundo. Ang proseso ay napakahirap dahil kailangang tiisin ni Hero ang sakit ng paulit-ulit, na ginagawa ang gawain na hindi kapani-pani walang mahirap. Di nagtagal, ang buong Witch Union ay nagsimulang kumilos. Gumawa si Leaf ng isang gamot na maaaring gamitin para sa anesthesia,
upang hindi maramdaman ni Hiro ang sakit. Si Ana ang nanguna sa paggawa ng mga hiwa, upang si Nana ay makatutok sa pagpapagaling. Sa suporta ni Spear, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkaubos ng magic. Bagamat nangangailangan ito ng napakaraming magic, sa tulong ng lahat, ang mga kamakailang paggamot ay nakagawa ng malaking pag-unlad. Kung maayos ang lahat, mababawi ni Hiro ang kanyang mga binti sa pagtatapos ng araw na ito. Sa pag-iisip nito, napangiti siya ng maligaya. Pagdating sa medical center, si Hiro ay naging mas kinakabahan dahil karamihan sa mga miyembro ng Witch Union ay nagtipon. Ngumiti si Wendy at sinabi sa kanya na si Roland at ang lahat ay naghihintay na sa kanya sa loob. Nagulat ng kaunti si Broken Sword nang malaman na kahit na ang kanyang kamahalan na si Roland ay dumating ngayon. Tinuro ni Rem si Lily at sinabi, ang tanging tao lamang na maaaring makapaghiwalay kay Lily mula sa kanyang mikroskopyo at kakaibang mga insekto ay ang kanyang kamahalan. Mabilis na tinakpan ni Lily ang kanyang bibig, at tumawa si Wendy, nakitang medyo gamaan ang mood. Pagkatapos ay hinimok niya ang lahat na pumasok sa loob. Itinulak ni Broken Sword ang wheelchair ni Hiro papasok sa silid at binati si Roland bago maingat na. Itinaas si Hiro sa kama. Medyo kinakabahan pa rin si Hiro, marahil naghihintay sa isang tao. Ngunit dumating si Annie. Hawak niya ang kamay ni Hiro at tiniyak sa kanya, nangangako na mananatili sa kanyang tabi sa buong pamamaraan. Pagkatapos ay ininom ni Hiro ang gamot at nakatulog. Pagkatapos ay nag-transform si Broken Sword sa isang surgical knife. Ikinonekta ni Spear si Leaf na may pinakamaraming magical energy kay Nana. Dahil sa biglaang pagdagsa ng magical energy, naapektuhan din ito si Broken Sword. Maingat na itinaas ni Ana ang binti ni Hiro at ginawa ang hiwa. Agad na nagsimulang gamitin ni Nana ang kanyang kakayahan. Ugat, buto, kalamnan, at balat ay unti-unting nabubuo muli. Pagkalipas ng kalahating oras, kapwa si Nana at Broken Sword ay nakasandal sa kama, lubos na napagod at humihingal. Pagkalipas ng ilang oras, habang humihina ang epekto ng gamot, dahan-dahang iminulat ni Hiro ang kanyang mga mata. Tinanong siya ni Wendy kung may nararamdaman ba siya. Dahan-dahang umupo si Hiro, at bigla, gumalaw ang kanyang mga daliri sa paa. Tinitigan niya ang kanyang mga binti, tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Paulit-ulit niyang sinabing salamat, kalaunan ay naubo sa kanyang mga salita. Yumuko si Annie para yakapin siya, at humagulgol si Hiro sa kanyang mga bisig. Mabilis na natanggap ni Roland ang balita. Labis siyang nagalak para kay Hiro, at ang matagumpay na operasyon ay nagkumpirma rin ng isang makabuluhang bagay tungkol sa kakayahan ni Broken Sword. Tulad ng inaasahan niya, maaari nitong mapahusay ang tinatawag niyang absolute threshold ng kapangyarihan ng isang mangkukulam. Hinulaan niya na ang bawat mangkukulam ay may mga limitasyon sa kanilang mga kakayahan. Halimbawa, maaaring bawasan ni Hummingbird ang bigat ng mga bagay, ngunit hanggang sa isang tiyak na tagal lamang. Maaaring i-regenerate ni Nana ang mga naputol na daliri mula sa isang pagsabog ngunit hindi ang buong braso. Gayunpaman, maaaring palawigan ni Broken Sword ang mga limitasyong ito. Sa pagbabasa ng ulat ni Wendy, napagtanto ni Roland na kapag sinama si Broken Sword sa ibang mga mangkukulam, tataas ang kanilang mga kakayahan. Ngumiti siya at naisip na si Broken Sword ay malapit ng maging isa sa mga pinakaabala na mangkukulam sa Neverwinter. Bigla, may kumatok sa pinto, at pumasok ang isang gwardya. Ito ay isang mensahe mula kay Kyle, na humihiling kay Roland na pumunta sa laboratorio. Kumpleto na ang gawain na iniatas ni Roland sa kanya. Mabilis na tumayo si Roland nang marinig niya ito at mabilis na nagtungo roon. Pagdating sa laboratorio, mga sundalo ang nakaistasyon sa lahat ng dako. Sa opisina, maingat na binubuhos ni Kyle ang isang berdeng likido sa isang lila. Nang makapasok si Roland sa silid, hindi niya napigilan ang malalim na paghinga. Ito ang napakagandang amoy ng gasolina. Tumayo si Kyle at binati si Roland, masiglang sinabi sa kanya na tama si Roland. Ang itim na tubig ay talagang binubuo ng maraming sangkap. Nag-eksperimento siya at natuklasan na ang paglilinis ay maaaring paghiwalayin ang mga ito. Ipinakita sa kanya ang tubo, at sinabing ang berdeng likido na kanyang ginawa ay maaaring sumabog kapag sinindihan. Tumango si Roland sa kasiyahan.
Mukhang posible na paghiwalayin ang mga nasusunog na langis. Tinapik niya si Kyle sa balikat at inutusan siyang humanap ng paraan upang makalikha nito sa malaking sukat. Confident si Kyle at handa na sa hamon. Samantala, may isang lalaki ang naglalakad sa kalye. Nag-iisip at nakakaramdam ng lalong kasiyahan sa kanyang buhay. Ang kanyang bukid ngayon ay may nagtatrabaho na 100 manggagawa, at mayroon siyang halos 10,000 manok at pato. Ang pagpapakain sa kanila ay nangangailangan ng napakaraming pagkain at bulate araw-araw. Ipinagmamalaki niya ang palayaw na kanyang nakuha, ang kabalyero ng manok at pato. Dati siyang isang kabalyero, gayunpaman, sumuko kay Roland mga ilang taon na ang nakakaraan. Ngunit, hindi na siya lumingon at minahal ang ginagawa niya ngayon. Hindi na niya gustong maging isang kabalyero, ang pagsasaka ang kanyang tunay na hilig. Tumatawa ng malakas, pumasok siya sa City Hall. Nakita siya ng isa sa mga opisyal at binanggit na hinahanap siya ng kanyang kamahalan. Bagamat hindi sigurado kung bakit, naalala niya ang kamakailang pagpupulong at nagtaka kung nalaman ni Roland ang kanyang mga nagawa at nais siyang purihin bilang isang halimbawa. Mabilis siyang tumakbo sa palasyo. Pagkalipas ng ilang sandali, sinundan niya si Roland sa ibang lugar. Nang makita niya ang napakalaking istrukturang nasa ilalim ng lupa, natigilan siya, nagtataka kung posible nga bang nagawa ito ng kamay ng tao. Habang papalapit siya sa napakalaking pintuan, naalala niya ang sinabi ni Roland sa kanya na mayroong isang lihim na misyon at kung tatanggapin niya ito, hindi niya maaaring ibahagi kung ano ang nakita niya kahit kanino. Hindi man lang siya nagdalawang isip at agad na tinanggap ang responsibilidad. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa loob ng mga pintuan, ilang matangkad at matipuno na mga witch na Judgment Army ang naglakad papunta sa kanya. Ang isa sa kanila ay tiningnan siya, dahilan para umatras siya sa takot. Tinuro ng isang witch siya at tinanong si Roland, kaya nga ba niya ito? Nagkibit balikat si Roland, hindi rin sigurado sa sarili, ngunit iniisip na mas mabuting unti-unting ihayag ang katotohanan kaysa itago ito. Nakangiti sa kabalyero ng manok at pato, naunawaan ni Roland na malalaman din ito ng kanyang mga tao. Nagpasya siyang simulan sa mga opisyal ng City Hall, tumanggo ang witch na Judgment Army at kumaway ng kanyang kamay. Bigla na lang may mga maliliit na bato ang bumagsak mula sa itaas, kasunod ng isang madilim na aninong bumababa mula sa kisame. Isang halimaw na nilalang na may maraming galame at isang talukap ng mata lamang. Nakakatakot ang tanawin na halos mapasigaw siya, nang hihina ang kanyang mga tuhod habang bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Nang inig siya sa takot, sa tabi niya, ngumiti si Roland at kumaway sa nilalang. "Kumusta, Hosha?" bati niya. Tumugon ang nilalang habang yumuyuko kay Roland. "Kamusta na ang mga bulate?" tanong ni Roland. Malaki ang pagdami ng kanilang bilang. Hanggat may sapat na kabuti, tila patuloy silang kumakain. Tila madali silang alagaan, narinig niya silang nag-uusap. Nanlaki ang mga mata ng kabalyero ng manok at pato habang nag-uusap ng casual sina Roland at si Pasha. Ipinakilala ni Roland si Pasha sa kanya, na nagpapaliwanag na siya ay dating isang kilalang Panginoon. Natigilan ang kabalyero, at sa susunod na sandali, dumampi ang galami ni Pasha sa kanyang ulo. Agad na lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng isang magandang babae. "Huwag kang matakot," tinitiyak ni Roland sa kanya. Sinabihan niya na kahit na nakakatakot ang kanyang anyo, mayroon pa rin siyang puso ng tao. At may ilang iba pa na katulad ni Pasha. Unti-unti, naunawaan ng kabalyero na 400 taon na ang nakalilipas. Itinatag ng mga magagandang babaeng ito ang kanilang sariling lungsod na Tekira. Gayunpaman, marami ang namatay sa labanan laban sa mga demonyo, at iilan lamang ang nakaligtas. Ngunit isang sumpa ang nagdulot sa kanila upang maging mga nilalang na ito. Bagamat nakamit nila ang immortalidad, nahatulan silang mamuhay sa walang hanggang pagdurusa. Tumulo ang mga luha sa mukha ni Roland habang iniabot niya sa kabalyero ang isang aklat na pinamagatang The Lady Lords in the Fallen City. Nagulat ang kabalyero na malaman ang nakatagong kasaysayan na ito. Gayunpaman, iniisip ni Roland na ang paglalahad ng kwento ng dating kaharian ng mga mangkukulam na namuno sa sangkatauhan bilang isa sa mga nabigong kaharian ay maaaring mas madaling tanggapin sa ngayon. Naintindihan ng kabalyero ng manok at pato ang buong bagay. Tila tinanggap ng kanyang hari ang mga nilalang na ito, ngunit ang kanilang anyo ay maaaring magdulot ng takot sa iba.
Bago pa man matapos ni Roland ang pagpapaliwanag, sumaludo ang kabalyero, tinitiyak sa kanya na iingatan niya ito bilang isang lihim. Naiintindihan niya na ang tiwala sa kanya ni Roland ay isang malaking karangalan, at determinado siyang tuparin ito. Habang nagpapatuloy sila, una niyang nakita ang hindi mabilang na napakalalaking kabute na may higanteng kakaibang mga insektong nakabitin sa kanila. Ipinaliwanag ni Roland na ito ay mga rubber worm, na may kakayahang mag-produce ng isang pang-industriyang material na kasing halaga ng pagkain ng manok. Tinanong ni Roland ang tungkol sa kanyang karanasan sa pagpapalaki ng mga manok, pato, at bulate. Tumanggaw siya ngunit nagtataka kung bakit tinatanong lahat ito sa kanya ni Roland. Nakangiti si Roland, inihayag ang kanyang plano na magparami siya ng mga rubber worm na ito, na naging dahilan ng paglunok niya ng may kaba. Marahil ay naiintindihan kung bakit siya nag-aalangan, lumapit si Roland sa isa sa mga bulate at sinipa ito ng mahina, ipinakikita na hindi sila nakakasama sa kabila ng kanilang hindi pangkaraniwang laki. Sinabi niya sa kanya na hindi sila agresibo at hindi nagbabanta. Ang kailangan lang niyang gawin ay regular na kolektahin ang mucus. Binigyan siya ng isang libro na nagsasaad ng pag-uugali ng higanteng insekto. Nagtaka siya kung gagawin niya ito ng mag-isa. Tinitiyak ni Roland sa kanya ng may ngiti. Sinasabi sa kanya na tutulungan siya ng mga unang sundalong naka-istasyon dito. Bago umalis, tinapik ni Roland ang kanyang balikat, hinihikayat siyang gumawa ng magandang trabaho at binabanggit ang isang gantimpala sa susunod na seremonya ng parangal. Kasunod ni Pasha sa isa pang lugar, malapit na silang makarating sa isang malaking pintuan na bumukas upang ipakita ang dalawang napakalaking bulate. Nagsalita ng may kilig ang isa sa kanila, "Kamahalan, naaalala mo ba kami?" Nakangiti si Roland, kinikilala na sila sina Jasmine at Rhonda. Tinulak ng isa ang isa. Ipinapaalala sa kanya ang tungkol sa kanyang pag-uugali na sinasabi kahit na iba ang ating mga katawan, tayo pa rin ang mangkukulam ng tekira. Bago pa siya matapos, pinutol siya ng isa pang bulate habang idinagdag na, "Ang ibig mong sabihin tekira worms." Dahilan para tumugon ang isa na sinasabi nilang mga mangkukulam sila, hindi mga bulate. Nagsimula na namang magtalo ang dalawa tulad ng dati. Nakita ang kanilang pamilyar na pagtatalo, mas gamaan ang loob ni Roland. Matapos malaman na kakabalik lang nila sa Neverwinter at matagumpay na. Matapos ang pagbabago, nais nilang makita si Roland bago pumasok sa hibernation. Humingi ng paumanhin si Pasha sa anumang kaguluhan, gayunpaman, hindi ito ininda ni Roland. Dahil nag-aalala rin siya sa kanilang kalagayan. Masaya siyang makita silang maayos. Tinanong niya kung bakit nila kailangan ng hibernation. Ipinaliwanag ni Rhonda na ang mga carrier ay masyadong maraming nagagamit na enerhiya, kaya kakailanganin nila ng maraming pagkain kung walang hibernation. Para sa karaniwang gawain sa paghuhukay, sapat na si Fran, hindi na nila kailangang magtulungan. Gayunpaman, ngumiti si Roland at sinabing hindi na nila kailangang mag-hibernate dahil paparating na ang isang bagong proyekto. Nang marinig ito, mas lalo silang natuwa. Nang banggitin ni Roland na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain, mas lalo silang natuwa. Malinaw, walang gustong matulog ng buong oras at kahit na matapos na mabago, gusto pa rin nilang tamasahin ang kanilang buhay sa abot ng kanilang makakaya. Tumingin kay Roland sandali, ngumiti si Pasha at yumuko sa kanya muli at nagpasalamat.